Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, nakikisaw-saw. Handa na ba kayong magpayanig sa talakan? Ang inyong nag-iisang Barangay Hall on Air ay pupunta na mismo at dadayo sa inyong mga barangay. Wow! Mag-uusap tayo, aayusin natin ang mga problema nyo, one barangay at a time. Waitress na buntis ng isang taxi driver. Ang problema ko po yung manugang ko. Kasi nakita ko siya na may kasamang babae. Buntis na yung babae. Kahit naman sinong lalaki pag natotorete sa bahay, siyempre naghahanap ako ng makakasama, masasandingan, masasabihan ng problema. Ang problema, meron silang ibang kinakasama. Hindi po alam ng asawa ko na buntis ako, iba ang tatay. Nako, malaking gulo to. Pagsabihan mo yan dahil may babae talaga. Mapapatunayan ko talaga yon na babae talaga niya yon. Nakikialam sa buhay ng may asawa. Kahit maingay, parang na-armalite ang bunganga. Tara, pag-usapan na natin yan face to face. Mga kapatid sa Paseco Compound, Manila, let's get ready for Sausawan! Harapan na tayo mga kapatid dito sa Paseco. Sugod na! Face to face na! Sa mula sa puti! Nako, sana nga sila yung magpate. Wala na sana mga yan. Usapang maayos na lamang. Kasama si Chan! Tara! Napusadyang makulay ang magkarang buhay. Tayo magharapan ang ating pag-usapan. Aminan, awayan at magukayan. Gusto mo bang makisawsaw-tanan ng kaibigan mga yan? Mga kapatid, ano ba ang number one sa Paseco? Sinong sisimangot? Sinong hindi? Mga problema. Huwag mong talikuran! Harapin mo! Face to face! Hey! At ngayon, heto na ang First Lady na nag-iisang Barangay Hall on Air, ang pambansang kapitana, Chang Ami Perez! Hello, hello mga kapatid! Kamusta po mga taga-barangay 649, Zone 68, Paseco Port Area District 5 ng Tondo, Manila City. Isa nga munang huwaw dyan! Abay, eto na. Nagsimula po sa biruan hanggang sa magkaibigan. Matapos ang ilang buwan, eto na ang nakakaloka. Si Girl, lumobo ang tiyan. Lagot. Ang issue natin ngayon parang malapakitbook ang drama dahil ang dalawang nag-iibigan ay lagot. May kanya-kanya palang mga pananagutan, Hans. Kamusta naman ang mga kapatid natin dito? Excited na ba ang mga nasa President Corazon Aquino Playground Basketball Court? Naku, Chang, mukhang excited na! At eto, hindi na kami makapag-antay sa pag-uusapan ngayong umaga! Hindi ba mga kasawsawan? Excited na rin si B1 at B2. At syempre, ang mga kasama natin araw-araw na hindi nagsasawang gumagabay sa mga nagiging bisita natin dito, Attorney Ben Acosta, Dr. Camille Garcia, Father Sunny Merida. Sila po ang pinakamamahal nating Trio Tagapayo. Kaya naman, Paseco, Tondo, Manila at buong Pilipinas, pati na rin ang buong mundo. What are we waiting for?
to face na... Prinsesa ang turing niya sa kanyang anak, kaya nang mahuli niya ang kanyang manugang na may kadate na iba, agad niya itong ipinaalam sa kanyang unika iha. Narito po ang nanay na naku, parang kumukulo. Sa galit, si Nanay Pasita Kabading. Pasok! Nanay Pasita, kamusta po? Balita ako'y mainit ang ulo ninyo. Bakit po? Anong Opo. problema? Dahil yung manugang ko po, yung asawa ng anak ko, may babae. Ano pong pangalan ng manugang po Si ninyo? Jake po. Si Jake. Gano'n na po sila katagal nagsasama ng 3 inyong taon po. anak? Ano pong pangalan ng inyong anak? Jennifer. Si Jenny Lynn. Okay. So, yun pong pagsasama nila, una pa lang ba, kayo po ba'y pabor o hindi? Nung una, ayaw ko po. Kaya Bakit lang, po? Hindi niyo type si Jake? Hindi ko type dahil alam mo naman yung mga drivers with lover, nababalitaan ko po yun na mga Lagot! mga driver. Siguro, Nanay Pasita, nagkaroon kayo dati ng manliligaw na driver, sweet lover, napangiti kayo. Alam mo naman ang... Meron kayo naging experience sa driver, sweet lover? Hindi naman masyado. Oh! Kaya parang baka hinuhusgahan nyo kaya si Jake, hindi naman. Po. Talagang totoo, nakita ko po siya. Pero nung una, nakita nyo naman, naging maligaya ang anak ninyo. Okay naman nung una, nung Oh. bago lang sila. Magandang intrigo niya. Ah, ba? Oh, Bandang talaga? huli po, siguro nung ito nang may babae na nga talaga, kukunti ng iniintriga. Mabuti na lang, naandyan sa akin nakapiling yan. At nag-iisang nakatira sa prinsesa ko inyo. yan. Opo. Ilan po Sa- bang anak ninyo? Yan Isa lang po, nag-isa lang Oo. po, prinsesa ko yan. Ay, nako. O, Kaya talaga hindi ko po naman. pwede yan So, paano pakawalan po ng ninyo ganyan. nakumpirma na may babae na nga talaga itong si Jake na driver, sweet lover? Nakita ko po kasi yan nung una doon sa bayan. Aha. May kasamang babae. Baka naman po pasahero lang. Hindi po. siguro Sinabi nakita. po ba ninyo sa anak ninyo? Hindi muna nung una, Oh. kasi hindi man naman ako Hulaan sigurado. ko, Nanay Pasita. Nag-imbestiga kayo. Siyempre naman, nagmanman ako. Ayan. Paano po kayo nagmanman? Sinusundan-sundan ko. Inaano ko talaga yung Ah. pinalabasan niya. So, nung sinundan po ninyo, anong nakita ninyo? Nung nakita ko nung nakaraan, kasama na yung babae niya. Yan, buntis Yung na nga pa rin yun. po, the Yun same pa rin girl. ako. So, diretsa ang tanong, Nanay Pasita, 2 beses nyo lang po nahuli itong si Jake. 2 beses ko, pero nung pangalawa, talaga napatunayan ko dahil alalay niya itong babae na ito. Dahil buntis nga po, inaalalayan niya. Yung pag So, paano yung naman kayo pagkasama nakasiguro niya. na si Jake po ang ama? Talagang nung una kasi hindi pa naman malaki ang tiyan nung makita ko. Ngayong bandang huli, malaki na ang tiyan. Talagang sabi ko, pagpipilitan, anak talaga yan ang asawa mo yung sinasabi ko yung anak ko. Dinidinay talaga niya. Sabi ko sa kanya, hindi mo talaga po pwede i-deny yan. Dahil 2 beses ko kayo nakita ng babae. Diretsa ang tanong, Aling Pasita, sino po si Armalite? Yun. Hindi, sabi ho ni Jake, kayo daw ay parang Armalite. Siyempre, ako talagang bungangera ako dahil yung ginagawa niya, talagang magbubunganga ako sa ginagawa niya. Pero hindi po ba ninyo naisip na hindi na po ninyo saklaw yun dahil kayo po ay nanay, yun ay problema na ng anak ninyo? Hindi dahil may nakikita akong mali na sa ginagawa niya. Kaya pagtatanggal ko naman itong prinsesa kong anak. Ang sabi po kasi, siya po ay palabiro, pero may pagkalukuloko ang lalaking napasok sa larong kanyang pinasok. Narito, ang lalaking mapaglaro na yan, na si Jake Quinto. Pasok! Sandali lang po, Nanay Pasita! Ay, ito talaga Jake, diretsahang tanong, sino si Armalite? Ayan! Ang bunganga niyan. Diyos ko po, hindi ka pa nagkakape. Tulog ka palang bubunganga. Bakit ka sa palagay mo binubungangaan ni nanay? Ugali na rin talaga nila yan, yung pagbubunganga. Masakit sa tenga. Sino naman yung sinasabing baby Armalite? Yung anak niya. Kasi nanay siya, siyempre anak niya. Kahit sino po sa Pilato tumira sa bahay nila, siyang ami. Puro ganun. Lalaki ako na, pakaingay. Bakit mo Kaliwa, pinakisamahan? kanan. Mahal ko lang anak niya. Yun nga lang, may Aba. premyo na bunganga. Abay, bakit
Baby Armalite. Sino yung Baby Armalite na yon? Pakaabangan ninyo. Kikilalanin natin siya sa pagbabalik po ng Face to Face. Customer ko yun. Siyempre sa taxi, meron kami mga pasahero na regular. Oo, inaalagaan mo. Tama, inaalagaan namin yan. Tama ako. Hinahatid ko muna, Aha. tapos sinusundo ko. Aha. Para safe siya sa pag-uwi niya. Concern Oo. lang ako eh. Aha. Ang Baseco o Bataan Shipping and Engineering Company ay may lawak na 56 na hektarya at ito ay matatagpuan sa Tondo, Maynila. Panahon nung Romualdez, dating na ASCO. Yun po yung National Shipyard and Steel Company. Lumipas pong maraming taon, naging Baseco siya, Bataan Shipyard Engineering Corporation. Ang Baseco ay binubuo ng Engineers Island o yung tinatawag nilang pulo ng mga inhinyero. Dati hutong tubig, dati hong dagat. Malaki yung pagbabago ng Baseco. So wala na yung mga dating tulay-tulay na kahoy at hindi mo na kailangan magbangka pa para lang makauwi sa iyong tahanan. Kaya noong 2004, nagsimula ang isang proyektong nagbigay ng tahanan sa maraming mga pamilya at ito ay ang Gawad Kalinga. Siyempre yun, nagpapasalamat sila sa pamumuno po ng aming mahal na mayor na ang Baseco Dito sa TV5. Mahal naman daw niya ang anak ni Nanay Pasita na si Jeneline, pero ang sabi mo, Baby Armalite siya at mukhang pera. Bakit naging mukhang pera si Jeneline? Naturalesa lang naman, Jake. Ikaw ang karelasyon, ikaw ang lalaki, ikaw ang ama, ikaw ang asawa, ikaw ang mag-iintrega. Oo, Ami, taxi driver ako. Hindi naman porkit pag sinabing taxi driver, kung anong kita mo kahapon, kita mo rin ngayon, hindi pwedeng Iba-iba, ganun. kumbaga, yan eh. sinasabi mo. May maalat, may short, may ganun, hindi lang kaintindihin. Oo. Kumbaga tulog ka pa lang, Kasi ang sinasabi nila, nakakaramdam daw sila na parang nababawasan na ang iniintrega mo. oo. Bakit nababawasan? Iba-iba kasi nga eh. Ang taxi driver, hindi porkit So, na... yung pinakamasayang araw ng taxi driver, magkanong nauuwi? Siyempre, pagka medyo nabubuenas ka, libong kikitain mo pagka swerte ka Nasa ron. magkano yun? Mga sabihin natin 1 plus. Yun. So, pagka ganon, yun, buong buo, binibigay mo kay Jeneline. Hindi, siyempre nagtitira ako ng para sa akin. Para sa'yo, saan mo naman ginagastos yung para sa'yo? Ang araw-araw natin, siyempre. Aha. Pangangailangan din ako, di ba? So, ang tanong ng lahat, Jake, sino yung nakita ni Nanay Pasita na may kasamang babae sa Vion? Is that you? Ako yun, ako. So, diretsa ang tanong, ang babaeng kasama mo ba ay nakalunon ng pakwan? Bakit parang lumunok ka ng ano doon? Regular customer ko yun eh. Siyempre sa taxi, meron kami mga pasahero na regular. Oo, inaalagaan mo. Tama, inaalagaan namin yan. Tama ako! Paano mo nakilala yan? Saan mo nakilala? Sa kantin na pinagtatrabahuan niya. Inahatid ko, inahatid ko muna, tapos Aha. sinusundo ko. Aha. Para safe siya sa pag-uwi niya. Concern lang ako eh. So, inahatid mo, sinusundo mo dahil iniisip mo ang kanyang kapakanan. Oo, kasi baka mamaya, iba magkatid Sundo sa... tatid! Saan ka kumakain ng pananghalian? Doon na rin sa kantin nila. Para yung pagkain ko, sigurado ko yung serve niya. Maganda, masarap Malinis, pa. masarap, tama. Uupo ko pa lang, may sabaw na. Wow! Diba? Siyempre, saan ka kakain? Di dun sa kumpleto, Ricardo. So, sa makatuwid, diretsa ang tanong, Jake, naging friends na kayo? Ayun, humantong na ron. Pagiging pagkakaibigan. So, nung naging friends kayo, sinabi mo, Hi, my name is Jake. And I'm single, double, Single muna. single. Patay tayo dyan. Bakit ka nagpakilalang single? Kaya ako nagpakilalang single. Anong katuwiran dyan? Bawat kambyado ko kasi, pag makakambyo kami mga taxi, napapatingin. Aba, medyo maganda pala to. Hanggang bawat kambyado ko, nung inahawakan yung kamay. Pero ilang taon na kayo nagsasama ni Jeneline?
3 taon. 3 na. O, di ibig sabihin, medyo tanggap mo na ikaw parang buhay, may asawa na, hindi na Yun na binata. nga eh. Kaya lang kasi, habang tumatagal, yung baby Armalite, palagay ko to magiging nanay Armalite na rin to eh. Ah! Ko eh. So kung ayaw mo na kay Baby Armalite, ito lagi kong tinatanong, bakit hindi mo muna tinapos, sinarado, itinapon yung Baby Armalite? Bakit hindi kasi, kaya ako ginawa rin yun. Siyempre, nag-iisip din ako. Aha? Kung saan ako kakabyo, paliko, kaliwa ba o kanan. So sa Sinusearch ko rin. makatuwid, nagsisiguro ka. Yun ang ano ko. Kung kay Jeneline na Baby Armalite o dito kay girl. Kaibigan ko. Ah, kaibigan mo. Ano Ah. pangalan ng kaibigan lang pala? Ang pangalan niya? Maricel. Maricel. So, gaano katagal mo ng customer si Maricel? Matagal na rin eh. Aha. Habang So, inaatid- single din ba siya? Sabi niya, pero nung ano, alam ko naman may asawa eh, kasi pumupunta kami sa bahay nila eh. So, umabot na talaga sa puntong pumupunta ka sa bahay. Bakit? Nakikipahinga pagka Kaya siya! 24 oras ako eh. Oo. Oh, bakit ka nakikipahinga? Meron ka namang bahay din Hindi ka makakapagpahinga dyan. Tsaka hindi ka makakapagpahinga dyan. Hihiga ka pa lang, bubungangaan ka na. Makakatulog. Nakikitulog ka doon. Idlip-idlip lang, hindi naman Ah. totally ito. Pag naiidlip ka doon, idlip lang. Idlip lang. Sa palagay mo, Jake, kung tatanungin kita, ano sa palagay mo nagustuhan ni Maricel sa'yo? Siguro yung kabaitan ko sa kanya, tsaka yung pagiging gentleman. Gentleman. Paano ka ba nagiging gentleman sa kanya? Siyempre, bababa pa lang siya, bubuksan ko na ng pinto. Malayo pa lang, sinasalubong ko na. Yung bang mga bagay na yung ginawa mo kay Jeneline? Hindi. Bakit? Hindi ko alam eh. Bakit iba ang Jake noon kay Jeneline at iba ngayon dito kay Maricel? Buhat nung nakilala ko, una kasi yung asawa ko, mga 1 buwan, sweet, 2, 3. Sweet. Aba, nung dumating na nakitira na ako rito, Panginoon kumahabagin. Nagiging sweetik na? Hindi na sweetie. Pati asin, mas maalat pa sa asin. Grabe. Hindi ako magbubunga ka sa'yo. Parang Armalite. Pag automatic na Armalite, dire-diretso. Tumahimik ako. Walang ano yan. Hanggang matulog ka, nagdadaktak. Pag gising mo, nagdadaktak pa yan. Eh, siyempre, pag tatanggol ko yung anak ko, nag-iisa yung anak ko. Sus, kasi ikaw sa usawera ka, parang ka rin ano. Hindi kita, ano eh. So ang sinasabi mo, Jake, ayaw mo na paggising mo pa lang ng umaga, nagsisimula na magsalita ang nanay mo pagkatapos marami nang sinasabi. Pagka ganun, ayaw mo dahil pati si Jeneline nahahawa sa mga sinasabi ng nanay niya. Mga kasawsawan, eto na, oras na para malaman ang inyong damdamin sa ating issue ngayon. Sa pula ba kayo o sa puti? Okay, mga kasawsawan, inireklamo ni Nanay Pasita ang kanyang manugang kuno na dahil parang may ibang babae na nga. Ito namang si lalaki, sabi, ito namang si Nanay kasi parang Armalite nga ang bunganga, naririndi na daw siya kaya parang naghanap siya ng ibang kanlungan. Sa tingin nyo, kaninong mga dahilan ang medyo mas makabuluhan? Pula ba o puti? Magboto hands tayo, go! Abatsang, mukhang ang ating mga kapatid sa Basego Compound mukhang naiintindihan ang mga sentimiento ni Nanay Pasita. Abay, masasaktan nga din naman sila kung halimbawang ang nag-iisa nilang anak na babae ay parang tinututime ng napili nitong pakisamahan. Yan ang ating botohan. Prinsesa kung siya ay turing ng kanyang ina pero sa piling ng kanyang kinakasama, hindi lang daw siya ang reyna pala. Bakit kaya? Narito po si Jeneline Cabading. Pasok! Sandali lang, Jeneline! Kapal na mukha mo! Ang sinasabi ni Jake ay mukha ka daw pera at bungangera ka. Siyang Ami, paano naman? Uuwi yan, lasing? Oo, saan pupunta yung pera niya? Ha? Ang kapal na mukha mo ah! Tapos sasabihin mo sa akin, ako bungangera? Hindi ako magbubunganga kung tama yung ano mo sa amin mag-ina.
Alam mo ba na ang sabi ni Jake, ang kamay niya ay malambot at siya daw ay mabango kasi ang hawak niya ay manibela. Samantalang ang iba daw ay matigas na parang bato dahil martilyo ang hawak. Sino kaya ang binola-bola na yon ni Jake? Kikilalanin natin ang sinasabing babaeng lumobo ang tiyan sa pagbabalik ng Face to Face. Paano po yan aasikasuhin? Uuwi ng madaling araw, nakainom. May gana po ba kayong asikasuhin tapos wala pong binibigay ng... Ah, wala. Siyempre, iinom kami para makatulog kami. Ikaw kaya lumanap ng LCG araw-araw. Pwede naman pikit lang ang mata, matutulog ka na. Mahirap siya kami. Napakahirap. Kailangan ba uminom pa para makatulog? Inom kang tubig. Alam niyo kung ako lang. Gatas. Hindi, yung ako lang. Katwiran lang yun, Jake. Katwiran, tsaka kami. Katwiran lang yun. Ikaw naman nangangatwiran ka eh. Facebook sausawa na mga kapatid. Lalaine Chudosyo. Hello po, Chang Ami. The best talaga ang TV show mo at maraming tao ang naitutuwid ang landas maging sa spiritual, physical, and environmental problems. Sana po makarating po kayo dito sa Hokkaido, Japan. Regards din po kay Hans Mortel. Natutuwa din po ako sa kilos niya at magaling na trio tagapayo. Sa una naman daw, maganda ang naging pagsasama ninyo, Jeneline. At nagbago ang lahat ng umaga pa lang, nakabunganga ka na daw, nakahingi ka na ng pera. Po, kasi Paano ganito po nagkaganon? yun. Ganito po yun. Nung nagsama po kami niyan, okay yung bigay niya sa akin. Nung lumabas na, nabuntis na ako, lumabas na yung anak namin, kulang-kulang na eh. Siyempre, may anak na ako. Ang sinasabi rin ni Jake, ang problema ay ilang beses ka nang niyaya na bumukod. Opo. Bakit ayaw mong Ayaw bumukod? po, kasi nag-iisang anak lang po ako eh. Oh, Wala pero kasama yung kasi, mama ko eh. Jeneline, yun talaga ang dapat. Naintindihan ko naman po, di sana intindihin din niya yung side ko. Oo. Kasi nag-iisa lang akong anak at iniisip ko rin yung mga magulang ko. Oo. Oh. So, pinaliwanag mo ba yun ng maayos sa kanya? Sinabi ko naman po yan sa kanya eh. Sige, papayag na ako. So, paano kumonte ang sustento? Bibigyan ka lang po, araw-araw po bibiyay, bibigyan ka ng 300. Minsan 500 po, boy! minsan wala. Huwag kang sinungaling. Siyempre, short boundary. Ano ka ba? Boundary. Masisira yung taxi. Ano ka ba? Kapal ang mukha mo ah. Isa pa sa mga sinasabi ni Jake Jeneline na problema, hindi mo siya inaasikaso. Bakit hindi mo siya Sinungaling po inaasikaso? yan. Paano po yan naasikasuhin? Uuwi ng madaling araw, nakainom. May gana po ba kayong asikasuhin tapos wala pong binibigay ng... Ah, wala. Siyempre, iinom kami para makatulog kami. Ikaw kaya lumanap ng LCG araw-araw. Pwede naman pikit lang ang mata, matutulog ka na. Mahirap siya kami. Napakahirap. Kailangan ba uminom pa para makatulog? Inom kang tubig. Alam niyo kung ako lang. Gatas. Hindi, kung ako lang. Katwiran lang yun, Jake. Katwiran, tsaka Oo, kami. katwiran lang yun. Ikaw naman nangangatwiran ka eh. Kilala mo yung sinasabing babaeng kasama nito, yung Maricel. Hindi po, hindi ko po. Ka-close niya, doon daw sa kantin. Kaya pala. Bago pa lang siya dumating, may sabaw na. Oh, may kutsara. Kaya magsama silang dalawa. Magsama silang dalawa. At ang baka hindi mo alam, yung Maricel na yon ay may kinakasamang matipunong construction worker. Pero nang makita niya at masakyan niya ang isang gwapong taxi driver, abay, ang family niya ay naging beggar. Paano nangyari ito? Narito si Maricel Dizon. Pasok! Sandali lang! Buntis yan! Aling Pasita! Aling Pasita! Buntis! Sandali lang! Maricel! Napakasinungaling mo. Nagkakapalan mo niya. Ang pakilala ni Jake sa'yo, binata siya. Ang pakilala mo kay Jake, dalaga ka. Dalaga ka ba, Maricel? Sinabi ko pa sa kanya. Totoo. Sandali lang! Maricel, buntis ka! Hindi mo ako kilala! Hindi kilala? Maricel! Hindi mo ako kilala! Huwag mo ka to! Che!
Anong pakilala mo kay Jake? Dalaga o may kinakasama? Sinabi ko po sa kanya na may asawa po ako. May anak ka na? Opo, isa. Okay. Tapos sinasabi ko sa kanya lahat-lahat. Pag may problema kami mag-asawa, sinasabi ko sa kanya. Diretsahang tanong, Maricel, sino ang ama ng pinagbubuntis mo? Si Jake po. Sandali lang, Jeneline. Anong naging usapan ninyo ni Jake nung sinabi mo sa kanyang buntis ka? Okay naman po sa kanya, pero nung nakarang buwan lang din, nung May, siguro na may narinig na rin, nalaman na siguro din niya na may mga chismis-chismis na pong dumarating. Natakot na rin siguro siya, baka malaman din ng asawa niya na may kabit siya, ganun. Tapos baka Eh malaman kung may din ng asawa kinakasama ka, Maricel, anong ipapaliwanag natin sa kanya? ko. Wala. Hindi ko pa Anong sinabi ni Jake? Paano yon? Gusto ko lang po, susundan niya talaga yung dinadala ko. Yung anak ko. Hindi ko na po alam eh. Kung ano gagawin sa akin ng asawa ko, natatakot po talaga ako. Kayo nung kinakasama mo ay maayos pa rin nagsasama? Maayos naman po, kasi lang po sa... Oh, so bakit ka nahulog kay Jake? Hindi kasi yung asawa ko po, ma'am, hindi po talaga malambing yun. Tapos pag umuwi yung Sabado na, minsan alas 10 na ng gabi. Tapos pag linggo, nandiyan na po siya, nasasabihan lang po siya. Diretsahang tanong, Jake, gaano katotoo na sinabi mo kay Maricel na ipaako na lang dun sa kanyang kinakasama itong pinagbubuntis niya? Sinabi mo yun? Sinabi mo yun, hindi? Sinabi ko sa kanya yun. Bakit mo sinabi yun? Kasi, siyang, sa sobrang gulo ng pag-iisip ko, may pamilya ako. Ayoko makasira din ng... Ayoko makasira ng pamilya rin. Bakit sa akin? Alam mo namang may asawa ako, di ba? Oo. O eh bakit itinuloy mo pa? Kasi nga, nabayad ka. So bakit mo rin tinuloy pa, Maricel? At bakit ka rin pumatol kung alam mong meron ng iba? Ay meron ka rin kasama? Alilito ako sa inyong dalawa. Attorney Ben, ito pong sinasabi ni Jake na naging pag-amin niya na sinasabi daw niya dito nga kay Maricel na ipaako na lang doon sa kanyang kinakasama itong ipinagbubuntis. Meron po bang nalabag si Jake sa ginawa niyang yun o sa mga sinabi niyang yun? Sana nga ay huwag nang ituloy yun ni Jake at maging itong si Maricel diyang amin na i-conceal nila o kaya ay pagtakpan nila kung sino ang tunay na ama. Sapagkat kapag yan ay itinuloy mo, Jake, at maging ikaw, Maricel, ay maring malabag nyo yung sinasabi sa ating Kodigo Penal na concealment or substitution, of one child for another. At yan ay medyo mabigat ang kaparusahan dyan. Yan ay crimes against civil status of a person at may kaparusahang mula 6 na taon na pagkabilanggo hanggang 12 taon. Bukod dyan, ay maaaring malabag mo ang isang special law, yung child trafficking. At kapag yan ay nagawa mo, mas matindi ang penalty doon dahil yun ay panghabang buhay na pagkabilanggo. Maraming pong salamat, Attorney Ben. Kung si Jake po ay hindi excited sa pagbubuntis ni Maricel, bakit parang may kilala akong siya ang super excited? Sino kaya yon? Tingin ko, kilala ni Maricel kung sino ang sinasabi kong yon. Makikilala na natin siya. Magbabalik po ang Face to Face. At ikaw naman ngayon, Jake, si Maricel ba ang pipiliin mo na nanay ng pangalawang anak mo o si Jeneline na nanay ng panganay na anak mo? Wala po muna siguro. Wow! Boy, tingin ko medyo umaano tayo sa responsibilidad, boy. Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gan of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolors Makeup, Gloss Nails, Giscavelli Eyewear, Dr. Manny and Pai Kalayan, Wade. Hans Mortel would like to thank the following: Dr. Ariel Recto Dabalus, Nail Cecily,
Head, Foot, and Body Spa. Necessity. Back to Face dito sa TV5. Kitang-kita nga natin sa mukha ni Jake na hindi siya excited at pinapaako pa nga niya sa kinakasama ni Maricel yung itong pagbubuntis na ito ni Maricel. Paano nang mangyayari nun, Maricel? Ano ko po, yung sabi niya sa akin, nagdadalawang isip daw po siya na baka daw, hindi daw sa kanya, sa asawa ko daw. Ipagpalagay natin na akuin ang kinakasama mo. Paglabas ng bata, paano pag hindi ka muka ng mister mo? Anong sasabihin mo? Hanggang kailan mo matatago ang lihim na yon? Parang telenovela, no? Siguro harapin ko na rin ang totoo. Kung hindi niya ako tatanggapin, bahala na. Kayanin ko sarili ko kung ayaw niya rin. Sa kabila po ng araw-araw niyang pagbabanat ng buto, ang kanyang kinakasama naman, may pinapapasok pala sa loob ng kanilang kwarto. Para malaman na natin ng diretsyo ang kanyang reaksyon, narito po si Don Roger Dador. Pasok! Don, diretsa ang tanong. Kilala mo ang babae ito? Opo, Sino siya? si Maricel po. Ano mo siya? Asawa ko po. Alam mo ba na ang lalaking ito ay paminsan-minsan nakikitulog daw sa inyo? Ay, hindi ko po alam yan kasi malayo pang trabaho ko. Stay lang po ako doon. Hindi ko po alam yan. Ito talaga po ang ano eh. Sandali lang! Jake! Jake, wag namang ikaw pa ang malakas ng loob namang ganyan. Umupo ka. Umupo ka, Jake. Sinabi natin ang umpisin, may asawa pa. Ha? Ano bang meron yung babae na yan? Meron din ako ah. Di ba? Galing mo. Maricel, ang tanong din ng lahat, bakit nagawa mong patulan pa si Jake kung kontento ka na naman at masaya ka kay Dondon? Hindi po ako masaya sa kanya talaga, ma'am. Kasi kulang po siya sa pagmamahal sa amin. Lalo taglinggo, imbes na dito sa amin ng anak niya yung time niya. Ang ginagawa niya nandun sa sapungan. Tapos sinasigawan pa niya ako pag pauwiin siya. So kung tatanungin kita ngayon, Maricel, sino ang mahalaga para sa'yo? Si Jake na ama ng iyong pinagbubuntis? O si Dondon ng ama ng panganay mong anak? Si Dondon, kasi may anak na po kami isa malaki, ma'am. Na So paano si Jake? May pamilya naman po siya, hindi naman po pwedeng maging kami. May pamilya na rin siya eh. Matapos ang mga narinig mo, Don, sa palagay mo, masasabi mong may pag-ibig ka pa para kay Maricel? Yung pagsasama na lang po namin na ilang taon yun, 4 na taon, i-postpone na lang po namin para ang ano ko na lang, doon na lang ako pupusan ako na panganay. Iwalay na lang kami para wala nang samaan ng loob. At ikaw naman ngayon, Jake, paano na ngayon? Si Maricel ba ang pipiliin mo na nanay ng pangalawang anak mo o si Jeneline na nanay ng panganay na anak mo? Wala po muna siguro. Wala. Bakit? Pag pumili ako sa isa, parang inabandon ko yung isa kong pamilya. Pag pinili ko rin isa, parang inabandon ko rin yung isa kong pamilya. So para sigurado na lang, wala na lang muna. Wala mo na. Paano ang mga sustento ng mga bata? Siyempre, dugot laman ko yan. Kahit hindi ka na magsustento, Bibigyan at bibigyan ko pa rin yan. Kaya nga ako nandito at naghahanap buhay para sa kanila. At ngayong ang narinig na po natin ang kanilang mga desisyon, dalangin natin na sa tulong po ng trio Tagapayo ay baka magbago pa, maayos pa at mag-iba pa ho ang kanilang. May edad na, ganyan pa ang ugali niya, ugali teenager. Na walang pipiliin kunyari para makahanap na iba. Sige rin. Probable na sa kanya. Pero bakit di mo munang hintayin kayong lumabas yung bata? Kailangan masira ang pamilya. Ha? Dondon. Kung nagkamali Kasi sa'yo naman pa ang rin asawa mo, kinakasama mo, meron ka rin tanggapin mo, meron ka rin Ito nga si ano,
Ikaw, Jake, ayaw mo na talaga dito? Matapos po ang naging counseling, Attorney Ben, mukha po bang medyo nag-iba naman ang takbo ng isipan ng ating mga panauhin ngayon at nag-iba ang kanilang desisyon? Mukhang mayroong madidiskubre tayo rito, Chang, na kalagayan upang masabi natin siyang maging pagbabago ng desisyon ng narito sa panig ng pula at saka narito sa panig ng puti. Sapagkat nung tinanong ko si Maricel kanina, ay kaya pala niya inassume na ang ama nitong kanyang dinadala o ng kanyang dinadala ay si Jake ay dahil nga yung frequency o yung dalas ng kanilang pagtatalik. Gayunpaman ay inamin niya sa akin na kahit na nung nagtatalik sila ni Jake ay patuloy pa rin ang pakikipagtalik niya bagaman hindi kasing dalas ng pagtatalik nila ni Jake nitong si Dondon. Kaya Dondon, huwag mong iwala sa isipan mo. Maring ang dinadala ni Maricel ay talagang sayo. Kaya nga dahil sana sa ganitong sitwasyon ay nakikiusap ako sa'yo, no? Alam ko naman na mahal mo itong si Maricel. Kawawa naman si Maricel, kawawa naman yung anak mo sa kanya at maring yung magiging anak mo pa sa kanya. So sana mahalin mo siya gaya ng ipinakita mo noon at hanggang sa ngayon. Yun lamang, Tiangami. Nakikita ko dito na si Jake, wala siyang parang sariling disposisyon. Ang iniisip niya nung sinabi niya kanina na ayokong makasakit ng dalawang pamilya. Jake, paano na lang yung anak mo dito kay kay Jeneline? At ito nga kay Maricel, hindi ka pa sigurado kung sa'yo nga talaga. So meron kang sinasaktang bata dito. At kung sinasabi mong gano'n na, kasi hindi pa humihiwalay. Alam mo, ito na yung pagkakataon na kayong dalawa dito ni Jeneline ay dapat mag-usap ng maayos. Kasi kung kayo ay mag-uusap lamang at marunong kang makinig, hindi yung sabihin lang natin, basta na sabihin na natin na nadidinig mo lang yung sinasabi dito ni Jeneline, yung nanay ni Jeneline na si Aling Pasita na sumasakit ang ulo mo. This time, makinig ka talaga at intindihin mo. Kung meron ba dun sa pagiging Armalite nila, may mapupulot ka na ikabubuti mo. Ngayon, kung talagang ayaw mo maging ama, pues siguro gawin mo na lang at gampanan mo yung pagsusustento. Kasi sa nakikita ko sa'yo, ikaw ay nakisama sa mga babaeng ito, pero wala kang intensyon maging ama pa. Pinili mo, Maricel, itong si Jake dahil sabi mo, malambot yung kamay. Mabango. Diba? Tama ka. Dahil malambot ang katauhan o pagkatao nitong si Jake, kaya siya natukso. Ibig sabihin ng malambot, mahina. Walang paninindigan. May relasyon na si Jake, di ba? Ngunit, naging mahina ka pa rin. Naging malambot ka pa rin sa tukso. Ngunit, ang ipinagpalit mo, itong asawa, itong kinakasama mo, na si Dondon, na sinasabi mong matigas yung kamay. Pero ang hindi mo alam, kahit matigas yung kamay niya, malambot naman ang puso upang ikaw ay patawarin. So sana ay masmasan ka ng Panginoon upang kung ano man nakita mong mali ay maituwid mo. Salamat po. Thank you po sa ating trio tagapayo. Dondon, ngayong naipaliwanag sa iyo ng ating trio tagapayo, ni attorney, ni doktora, at ganoon din ni Father na malaki ang posibilidad pa na baka ikaw ang ama. Di ba? Siguro pag dumating yung araw na yon na makapanganak na si Maricel at kailanganin nyo ng tulong para ipatest ang bata kung yan ba ay anak mo o hindi, pwede ka namang lumapit sa amin. Pwede ka naming tulungan. So ano ngayon ang magiging desisyon mo dito sa relasyon ninyo ni Maricel? Papayag niyo lang po ako na, na makasama ko siya. At sana rin, pinakinggan mo yung sinasabi ni Maricel na may problema sa pagsasama ninyo. Na yung araw na kung kailan ay nasa bahay ka,
nasa sabungan ka. Kala mo, hindi ko narinig yun, ha? Kasi doon, ganun din talaga. Ikaw, naghahanap ka rin naman ng lambing, di ba? Maglambingan kayo, magpitikan kayo ng tenga. Hindi ibig sabihin pag mag-asawa na, kampante na at komportable na. So, ang tanong, ngayong magkakaayos si Maricel at si Dondon, kayo, Jeneline ni Jake, anong desisyon mo, Jake? Pag-iisipan ko muna. Wow! Boy, tingin ko medyo umaano tayo sa responsibilidad, boy. Kaya sa bagay, wala naman kami magagawa. Ginagawa, nasabi ko na lahat ng paliwanag, napaliwanag na ng trio. Kung yun pa rin ang desisyon mo, magbubuhay binata ka, pues Jeneline, kailangan mong matuto na itaguyod ng mag-isa Kaya ko po ang yun. anak mo. Kaya ko po. So paano ngayon, Jake, ang sitwasyon ninyo ni Jeneline? Doon muna sa kanila. Doon muna ako sa amin. Wow, binata niyo naman siya. So paano pag nanganak si Maricel, malaman natin na ikaw ang ama nun, Hindi naman tatalikuran lahat yan eh. Anak ko yan. Diba? sinong gagasto sa pagpapaanak kay Maricel? Ikaw ba o si Dondon? O hati? Willing akong tumulong anytime. O, so hati. Hanggang sa malaman natin kung sino ang kamuka. Parang gusto ko sumama sa ospital. Pero sa totoo lang, sana maisip ninyo yung mga batang magiging apektado na naman dito sa mga naging desisyon ninyo. So sana nga, Jake, wag mong talikuran yung obligasyon mo kay Jeneline at sa anak ninyo. Kung ito man kay Maricel ay sa'yo pa din, malalaman natin matapos ang ilang buwan ka na ba? 4? 5? So 4 na buwan pa. Dan. So, gustuin man namin na magkaayos kayo, Jeneline ni Jake, mukhang mas yun ang gusto niya na pagbigyan daw natin siya na makapag-isip at nilay-nilayan niya itong mga nagawa niya. So, kami naman dito sa Face to Face, Jake, respetuhin namin yung desisyon mong yun. At maraming salamat po sa pagtitiwalang binigay ninyo sa amin. Amin na po tayo, mga kapatid. Sabi nga nila, ang bawat lihim ay hindi kayang pagtakpan habang buhay. Dahil ang sino mang nabubuhay sa kasinungalingan, kapahamakan ang kahihinatnan. Tama na ang biruan, sabi nga, upang ang puso ay hindi mapaglaruan. Kailangang umibig ng tapat para ang pagsasama ay hindi naman magkalamat. Lahat po tayo ay gumagawa ng desisyon sa buhay. At sa paggawa nito, isipin na hindi lang ito para sa atin, kundi para na rin po sa mga taong malapit sa ating puso. Kadalasan ang taong umaawit ng sana dalawa ang puso ko ay tiyak na luha ang napapala. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, mahirap manindigan kung ang puso't isipan ay laging alangan. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Siyempre pa sa aking co-host na si Hans Mortel. Sa pink na dance squad. Sa ating mga bouncers na sina B1 at B2. Sa ating po pinakamamahal na trio, tagapayo. Ang ating mga sausawero at sausawera dito po sa President Corazon Aquino Playground Basketball Court, Barangay 649, Zone 68, Baseco Port Area, District 5, Manila City. At syempre, higit sa lahat, sa ating po mga bisitang pinili po na pag-usapan ng kanilang issue dito sa ating programa. Muli, nais lang po namin magpasalamat kay Honorable Mayor Alfredo S. Lim, ang mayor po ng City of Manila, ang kanilang Chief of Staff na si Ricardo de Guzman, Barangay Chairman Cristo E. Hispano. At bago lang po tayo tuluyang magpaalam, gusto ko pong tawagin si Retired Colonel Franklin A. Gakutan. Siya po ang direktor ng Mayor City Complaint and Action Team ng Manila. Sir, magandang umaga po at salamat po. At kami nakapag-programa dito sa Baseco Compound. Salamat po ng marami. Marami pong salamat at pinararating po ni Mayor Lim sa ngalan po ng siyudad ng Maynila. Opo. Nagpapasalamat po si Mayor Lim at dito ginanap
sa Baseco Compound ang face-to-face na pinakasikat at tanyag na programa. Sa Salamat ngayon, po. Pinipilit gayahin, subalit hindi po mapantayan. Aba, nang intriga pa si Colonel, ha? Salamat po. Meron sana akong gustong iparating at Po. kunting panawagan sa mga taga Baseco. Nakikita po ba ninyo ang high school building na yan? Aha. Ito po, sa tabi. Itong covered court, itong basketball court, playground, yan pong dinadaos na niyayari na po yung elementary building. At meron pa pong darating na condominium na para sa inyong mga mahihirap. Aba! Yan po ay tinatawag nating pamayanan na naririto na pong lahat. Ang gusto lang pong mangyari ni Mayor Lim ay kayo pong mga taga Baseco, mahalin na po ninyo at magkaisa kayo at huwag niyong papayagan ng isa man sa inyo na manira rito sapagkat ang kasiraan ng isa ay kasiraan ng Baseco Compound. Yon, kailangan magkaroon tayo ng pagmamahal at malasakit sa ating lugar. Salamat po, Colonel Gakutan. Mayroon pong pinabibigay si Mayor Lim na Naku po, salamat po. munting alaala para sa face-to-face. Salamat Ayan po, po. Mayor Lim. Naku, long time no see. Tagal na namin hindi nagkikita ni Mayor Lim. Dati nagkikita kami sa isang radio station. Colonel, maraming Maraming salamat po. salamat. Pakirating po kay Mayor Lim na ang aming pong taus-pusong pasasalamat. At syempre, dahil po sa binigay ninyong regalo, meron din po kaming bandila ng face-to-face bilang pagpapatunay na kami nakarating na sa Baseco Compound. At ang t-shirt po na ito na nakalagay, Certified Sausawero ako. Yan ay para kay Colonel. Ayan, bigay natin hands. Maraming salamat po, Colonel. At salamat din syempre kay Mayor Lim. Mga kapatid, abangan po ninyo kami sa susunod namin paglusob sa inyong barangay para pag-usapan at solusyonan ang ating po mga nagiging problema. One barangay, one region, and one island at a time. Sana po, patuloy din po ang pagtutok nyo sa Untold Stories tuwing Sabado po yan, 10:30 ng umaga at syempre sa Good Morning Club mula po 5 in the morning hanggang 7:30. Dito pa rin syempre sa ating kapatid network sa TV5. Mula naman po dito sa Baseco Port Area, Manila, ako po ulit ang inyong nag-iisang pambansang kapitana, ang inyong siyang Ami na hindi po magsasawang magpaalala na ang problema pwede mong tawanan pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ang nagrereklamo sa kinakasama. Ang landi mo, kapatid niya eh! Binubugbog ako! Inahas ang asawa ng bilas niya. Nahulog naman kayo kay Mang Amador. Nagkagusto rin sa akin ng asawa niya eh. Pinili po ninyo yung nagsusugal kesa sa naghahanap buhay? Niya na ako, tinitimpla ng kape. Bakit kailangan ng lalaki lang ang ginaganon? Eh, tao din kami, napapagod din kami. Ngayon ng kanyang anak, kinasusuklaman na siya. Lalayas ka kung kailan mo gusto. Pupuntahan pa ka na, sasabihin mo sa akin. Matuto ka maghanap buhay kung gusto mo lumamon. Kung sabihin mo sa akin, mahal mo ko. Kung mahal mo ko, hindi mo ko gaganunin. Pakikita mo akong binubugbog ng ama mo! Matitis! Dapat lang yan sa'yo! Dapat lang yan sa'yo! Pwedeng mamili ng ina, hindi kita pipiliin! Face to Face, ngayong Lunes, 10:30 a.m. Dito lang sa TV5.